Breaking news mga kabayan, Pilipinas, magde-deploy na ng nuclear energy para sa power generation. Pangalawang breaking news, Prime Minister ng Israel na si Benjamin Netanyahu nagbigay ng warning sa bagong leader ng Syria. Pangatlong breaking news, pinakamalaking naval base na gagawin sa Pilipinas ay gagawin sa Misamis Oriental. Bago tayo magumpisa, baka pwede pa like ng video na ito. Malaking bagay na to sa aming mga content creators. Maraming salamat po. Ang iminungkahing Navy base ng Pilipinas sa Fividec Industrial Estate sa Tagoloan, Misamis Oriental ay nakatakdang maging pinakamalaking pasilidad ng hukbong pangdagat sa Mindanao. Binigyang diin ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. na ang naval base ay magsisilbing operational hub ng Philippine Navy habang magsisilbi rin ito bilang isang vital role sa pagtugon sa kalamidad. Magtatampok din ito ng dockyard para sa maintenance ng mga barko na mag-e-ensure sa mga kahandaan ng fleet. Ang inisyatibang ito ay nagmamarka bilang isang significant step para sa pagpapalakas ng mga defense capability ng gobyerno sa Mindanao. Target ng Department of National Defense na maging fully functional ang pasilidad pagsapit ng 2026. Ang iminungkahing Philippine Navy base sa Fividec Industrial Estate sa Tagoloan, Misamis Oriental ay nakatakdang maging pinakamalaking pasilidad ng hukbong pangdagat sa Mindanao. Binigyang diin ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. na ang naval base ay magsisilbing operational hub ng Philippine Navy habang magsisilbi rin ito bilang isang vital role sa pagtugon sa kalamidad. Sa iba pang anggulo ng mga balita, isang babala ang binitawan ng Prime Minister ng Israel na si Benjamin Netanyahu sa sinasabing bagong mamumuno sa Syria. Ayon sa kanyang pahayag, ang susunod dapat na mamumuno sa Syria ay hindi umano dapat susunod sa yapak ng napaalis na pinuno ng Syria na si President Bashar al-Assad. Hindi rin daw nila dapat hayaan na makagalaw ang Iran sa kanilang bansa. Dahil kapag hinayaan umano ng Syria na makapaglipat ang Iran ng mga armas sa Hezbollah at inatake sila, ay hindi umano sila magdadalawang isip na umatake din at siguradong pagbabayarin nila ang Iran ng isang mabigat na bagay. Samantala, nagpapatuloy pa rin ang mga ginagawang mga pag-atake ng Israel sa Syria, kung saan tinatarget naman ng mga ito ang mga air defense at ilang mga ammunition depot. Ito ay gawa ng paghahangad ng Israel na mawalan ng kakayahan para sa isang air defense ang bagong administrasyon ng Syria. Sa iba pang mga balita, ang kakayahan ng Pilipinas na mag-deploy ng nuclear energy para sa power generation ay gumawa ng isang significant progress ayon sa isang international team na binuo ng Austria-based International Atomic Energy Agency. Mula sa isang paunang misyon na inilunsad noong 2018, ang Integrated Nuclear Infrastructure Review Mission ay nagsagawa ng isa pang assessment noong nakaraang linggo bilang kapasidad ng bansa na i-embrace ang ganitong klase ng teknolohiya sa pagpapataas ng electricity supply nito. Ang bagong yugto ng assessment na isinagawa bilang pagtugon sa kahilingan ng gobyerno ng Pilipinas ay pinangunahan ng dalawang international experts mula sa Turkey at Pakistan at sa dalawang kawani ng International Atomic Energy Agency. Ayon sa isang technical lead sa International Atomic Energy Agency Nuclear Infrastructure Development Section na si Mehmet Şeyhan, pinalawak daw ng Pilipinas ang komposisyon ng NEPIO o Nuclear Energy Program Implementing Organization nito sa 24 na organisasyon at lahat ng subcommittees ng NEPIO ay aktibong nakikibahagi sa pagpapatupad ng mga relevant activities. Ayon pa kay Şeyhan, ito ay nagpapakita ng level of commitment ng Pilipinas na magpatuloy sa kanilang nuclear power program. Gayunpaman, binanggit ng mission team na mas maraming trabaho ang kailangang gawin bago mailunsad ng Pilipinas ang nuclear energy, lalo na sa larangan ng grid network ng bansa, sa industrial involvement at sa national legislation. Sa isang hiwalay na pahayag,
Malugod na tinanggap ni Energy Chief Rafael Lotila ang assessment ng International Atomic Energy Agency team at sinasabing ito ay sumasalamin sa matatag na pangako ng gobyerno ng Pilipinas sa pagbuo ng isang matatag na nuclear power program. Narito ang kanyang pahayag. Ang pakikipagtulungang ito ay nagpapalakas sa aming kakayahang mag-adapt ng nuclear energy ng responsable kasama ng mga renewable energy sources na nagtutulak sa amin palapit sa mga layunin na magkaroon ng isang inclusive at sustainable economic growth. Nais ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na magkaroon ng kauna-unahang nuclear power plant sa bansa sa dadating na 2032 na may initial capacity na 1,200 megawatts. Sa panahon ng sinasabing dictator president na ama ng kasalukuyang Pangulo ng Pilipinas, itinayo ng gobyerno ang Bataan Nuclear Power Plant. Gayunpaman, hindi ito kailanman napagana pagkatapos makumpleto ang construction nito noong 1986 dahil sa mga paratang ng katiwalian at mga issue sa kaligtasan. Pumunta naman tayo sa ibang dako ng balita. Noong 2021, ang isang bahay sa China ay nabili sa halagang 3.4 million yuan. Ngunit sa ngayon, ito ay in-auctioned sa halagang 1.7 million yuan. Sa Dongguan, China, ang bilang ng mga taong hindi na nagbabayad sa mortgage ay tumaas na, kaya ito ay naging malaking sikreto. Wala ring ibang naglalakas ng loob na sabihin ang eksaktong bilang ng mga taong di nagbabayad ng mortgage. Ayon sa mga expert, pababa ng pababa ang presyo ng mga bahay sa China. Pati na rin ang mga value ng mga lote at bahay ay bumaba ng kalahati. Ngunit kahit na bumaba na ang value, kailangan pa ring magbayad ng taong bayan ng buong mortgage. Marami ang umutang para mabayaran lamang ang property mortgage, kaya nawala sa mga tao ang lahat. Ang kanilang mga ari-arian ay kinuha ng bangko para isubasta. Ang nakakabahala rito ay hindi lang ang pagbaba ng presyo ng mga bahay at lupa, kundi pati na ang panahon kung kailan sila bababa. At dahil dumami na rin ang bilang ng mga bahay na nasubasta at di nabayaran ng maayos, nahirapan na rin ang mga bangko sa China na maglabas ng mga pautang na pera. Sa madaling salita, lumalala ang sitwasyon ng real estate market ng China. Nahihirapan na ang mga developers at hindi na rin makakilos ang bangko ng maayos pagdating sa aspektong pinansyal. Sa normal na sitwasyon, kapag hindi ka nakapagbayad ng mortgage sa bangko, hindi nila kukunin agad ang iyong bahay. Kapag nag-default ka bilang may-ari ng bahay, ilalagay ng bangko sa auction ang iyong bahay at lupa. Pero may isang pangyayari sa Fujian, China, kung saan nag-default ang isang may-ari ng bahay sa loob ng 3 buwan. Imbes na kunin ng bahay, iminungkahi ng bangko na magbayad lamang ng mas mababa pa sa kalahati ng monthly payment ang may-ari ng bahay. Kakaiba ang mungkahing ito dahil mabilis kumilos ang mga bangko pagdating sa pagkuha ng mga bahay na nag-default. Pero dahil magastos ang proseso at mahabang oras ang kailangan, hindi na ito nasusunod ng mga bangko. Napuwersa rin ang mga bangko sa China na magbawas ng inventaryo. Kahit na makuha ng mga bangko ang mga bahay, mahihirapan din silang ibenta ang mga ito dahil sa sitwasyon ng ekonomiya ng China. At kapag binenta ng mga bangko ang mga bahay sa murang halaga, posibleng magkaroon ng panik ang taong bayan at mga investors. Ito ang sitwasyon na hinarap ng isang may-ari ng bahay. Pagkatapos ng 3 buwan, dapat ay makakatanggap na siya ng repossession notice mula sa bangko. Ngunit sinabi na lamang ng bangko na hindi na nila gusto ang bahay at maliit na porsyento na lamang ng monthly payment ang kailangan nila. Kasama sa bagong agreement na ito ang bagong paraan ng pagbayad at ang payment delay na aabot ng 2 taon. Ang sitwasyong ganito ay nag-uumpisa pa lamang para sa mga bangko sa China. Sa ngayon, maraming bangko ang hindi na nagmamadaling kuhain ang mga nag-default na bahay. Bagkus, mas gusto ng mga bangko na magbayad na lamang ng mababang monthly payment ang mga may-ari ng bahay. Ang layunin ng China sa ganitong stratehiya ay ang pagdaragdag ng mga bahay at lupain na nag-default sa bansa. Noong 2017, 9,000 properties lamang ang naka-default.
Pero lumobo ang bilang nito sa 3,500,000 pagsapit ng 2021. Malaki ang numerong ito at nahihirapan na ang mga bangko sa China na i-liquidate ang mga properties. Dahil sa pagpapahaba ng monthly payments, nadagdagan ng recruitment para sa mga collection agents sa China. Pinakalat ng mga bangko ang hiring notice at isinaad na kailangan nila ng mga taong nagtapos ng Bachelor of Degree of Law o di kaya ay Finance. Kailangan din na mayroong collection management experience ang mga mag-a-apply na aabot ng 5 taon. Isa sa mga malaking bangkong gumamit ng bagong strategiya ay ang Bank of Sangxiang. Nagbukas ang Bank of Sangxiang noong 2016 at mayroon na itong capital value na aabot ng 3 billion yuan. Tinagurian rin na First Central Bank of China ang Bank of Sangxiang. Ayon sa datos, ang non-performing loan rate ng Bank of Sangxiang ay 1.75% noong 2023 at ang overdue loan balance ay umabot na sa 1.3 billion yuan. Bukod sa Sangxiang, ang mga bangkong WeBank at Everbright Group ay naghahanap na rin ng mga collection agents. May offer rin na 20 to 40% commission ang mga nasabing bangko sa kanilang mga bagong ahente. Samantala, sinabi naman ng isang ahente na mataas na talaga ang default rate ng mga property owners. Mas pinili ng mga property owners na magbayad na lang ng mababang monthly mortgage sa mga bangko. Kaya naman ngayon, mas tinutukan ng mga bangko ang debt collection o paniningil ng utang kaysa lending o pagpapautang. Ayon sa datos na nakolekta ng China Banking and Insurance Regulatory Commission noong May 31, ang non-performing loan ratio ng mga bangko ay 1.59%, mas mababa kumpara noong nakaraang taon. Halos 141 bilyon na yuan naman ang itinaas na value ng non-performing loan balance. Tinatayang umabot na sa 3.23 trillion yuan ang kabuang value ng non-performing loans ng mga bangko sa China at posible pang tumaas ang bilang na ito. Ayon naman sa datos ng People's Bank of China, ang kabuang assets ng mga bangko sa China, domestic at foreign currencies, ay pumalo na sa 417.3 trillion yuan. Ang antas ng non-performing loans ng mga bangko sa China ay tumaas sa 6.5% noong 2023. Sa kabuuan, 40% ng mga real estate credit accounts ay konektado sa mga bangko sa China. Bakit lumago ng sobra-sobra ang default rate ng Chinese real estate industry? Ang unang pinaka-importanting rason ay ang pagbaba ng presyo ng mga kabahayan o housing. Sa mga ilang lugar ng China, umabot ng 60% ang ibinaba ng presyo ng mga properties. Naapektuhan dito ang mga down payment na nilatag ng mga taong bumili ng mga bahay. Marami sa mga buyers na ito ang umalis sa market at di na nagbayad ng kanilang mortgage plans. At dahil bumaba na ang presyo ng housing sa China, di na lang nagbayad ng mortgage ang mga buyers para mabawasan ang pagkatalo o financial losses nila. Ang ikalawang rason ay ang paghina ng ekonomiya at pagtindi ng unemployment rate. Maraming tao na ngayon sa China ang nahihirapan ng magbayad ng mortgage dahil sa pagbaba ng kanilang income o kawalan ng trabaho. Ang mga taong ito ay hindi tumatakas sa mortgage pero hindi lang talaga kaya ng budget nila na magbayad ng tuloy-tuloy. Ang ikatlong rason ay ang tinatawag na impulsive buying o pagbili ng mabilisan at di pinagplanuhan. Maraming tao ang bumili ng properties dahil nakita nila ang potensyal na kita sa real estate at ngayon na humina ang ekonomiya ng China, pinagsisihan ng mga impulsive buyers ang mabilisan nilang pagbili ng properties. Mas pinili pa ng marami sa kanila na iwan na lamang ang mga properties at huwag nang magbayad ng mortgage. Pababa na talaga ang real estate market ng China. Sa kasalukuyan, bumaba ng 10.1% ang kabuang real estate investment ng mga property holders. Mas mababa kumpara noong nakaraang taon. Mas malala pa ito kumpara sa 9% na pagbaba ng real estate investment sa unang bugso ng taon. Upang matulungan ang mga buyers na kumuha ng loan para makabili ng bahay, naglunsad ng programa ang mga Chinese banks kung saan interes muna ang babayaran bago ang prinsipal. Ang ilang mga loan ay pwedeng umabot ng 10 taon na walang bayad sa prinsipal.
Kumalat rin ang impormasyon sa Chinese social media na pwedeng i-adjust ang mortgage repayment terms sa ilang mga lugar sa China. Pwedeng makapag-apply ng mortgage payment reduction ang mga Chino sa pamamagitan ng mga sikat na banking apps. Madali lang rin baguhin ang setup ng account upang maging interest first, principal later. May mga sumubok ng 24-month interest first at principal later, kung saan ang account nila ay babalik sa normal na sistema ng bayaran pagkatapos ng agreement. Ngunit sinabi ng mga analysts na posibleng magkaroon ng karagdagang interest o secondary interest ang isang account. Halimbawa, sa Guangzhou, ang interest rate sa isang home loan ay aabot ng 3.4%. Kapag kumuha ka ng loan na aabot ng 1 million yuan, na aabot ng 30 years, ang kabuuang interest payment ay aabot ng 596,500 yuan. Sa pamamagitan ng interest first, principal later, ang total na interest sa unang 3 taon ay aabot ng 102,000 yuan. Paglipas ng 3 taon, ang interest payment ay aabot na sa 530,000 yuan. Ngayon, ang kabuuang total ng babayarang interest ay magiging 630,000 yuan. Mas mahal ng 35,000 yuan kumpara sa traditional na paraan ng pagbabayad ng loan. Ayon sa eksperto na si Yan Eugene, makakabawas ng halos kalahati sa repayment pressure ang interest first, principal later.